Sana naman kayanin mo, panindigan ang prinsipyo. Mahirap nga ang magbago, ngunit ikaw ang ehemplo. Good evening or good afternoon or good morning sa mga PLBhan kung anong anong araw kayo or kayo ba ay gabi na, umaga, tanghali nanonood nito, no? Kaya good morning, good evening, good morning, good afternoon, and good evening. Yan. Mga PLBhans na kumukuha ng NSTP. Makikita nyo, nandito na tayo sa citizenship training. So, meron na tayong video na gawa rito sa evolution, no? Ito ay part ng citizenship training, no? Bakit kailangan nyo aralin yung evolution? Napakahalagang aralin ng evolution, tatandaan ninyo, ha? Hindi porket kayo ay nananatili lang na inaalamang na kung ano yung pinaka status, no, kung paano nabuo ang 1987. Dapat pati yung history ng evolution ng constitution kailangan malaman ninyo, kasi part kasi ng pagiging citizenship yan. I mean, part yan ng tag dito, hindi naman totally obligation, kumbaga part ito na citizenship training bilang isang Pilipino, kasi yan ay nire-require din sa ating guidelines ng NSTP from CHED, and then from the PISNE o Philippine Society of National Educators and Implementers, no? Ituro itong constitution, kaya pati itong evolution, no? Next is topic natin ay under din ng rights, privileges, responsibilities, and moral obligations of a Filipino citizen is yung tinatawag natin citizenship. By the way, I am Eduardo J. Andaya, one of the NSTP lecturer. Okay, proceed tayo. Ito ay under ng citizenship in practice, no? Citizenship training ng ating module. So, ibig sabihin, kailangan nyo matutuhan to, kasi ito ay napakahalagang aralin ng isang Pilipinong individual, lalo na sa part ng mga nagkumukuha ng National Service Training Program, para hindi tayo magkaroon ng question, no? Or kung meron man kayong mga katanungan pagdating sa mga citizenship in practice, no? Ano nga ba ang karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino? Kailangan natin, kasi karapatan nyo to at pribilehiyo ito, kailangan nyo malaman yan. Baka mamaya palit kayo ng palit ng citizenship, hindi nyo alam yan ay saklaw, no, ng pagiging o ng inyong karapatan at pribilehiyo, no? Basta kuha lang kayo ng kuha, no? Yan ay napaka-importante aralin. Okay, proceed tayo. So, ito ay under ng Article 4 ng 1987. So, napaka-simple lang i-discuss nito, no? Okay, proceed tayo, no? There are two types of persons living within the jurisdiction of the Philippines. Number one is the natural born and the alien. Pag sinabing totoong inanakan, ibig sabihin yun, you are part of the citizen na automatic. Nakuha mo na yan, kumbaga yan ay inborn na sa inyo. Hindi nyo na kailangan mag-acquire ng citizenship once you born as a Filipino national. Kumbaga may dugong Pilipino. Next na naninirahan dito sa atin, no, is yung tinatawag nating alien. Yung mga alien na yan, either na naturalized or meron lang ditong business matters or mga bisita lang natin na pumupunta dyan sa mga tourist spots ng Pilipinas, although may policy pa rin tayo pagdating sa mga pasok ng alien dito, pero kasi sila, no, kung gusto talaga nilang magkaroon or gusto nilang mag-adapt ng naturalization lang sila, hindi sila pwede mag-acquire ng natural born. Malalaman niyo mamaya. So, pwede sila mag-acquire ng Filipino citizenship, no? Kaya ganun ang ating topic. Wait lang. Yan. Alien and natural born. Yan. Next. Sa section 1, under ng article 1, the following are the citizens of the Philippines. Sino-sino ba tong mga to na pwede mag-attain ng citizenship sa Pilipinas? Number 1 is those who are citizens of the Philippines at the time of adoption. Ibig sabihin yan, once you tag dito, once na kayo ay nag-inadopt, no? Once you adopt the constitutions
No, once you adopt the allegiance here in the Philippines or yung katapatan na sinasabi, no, kino-considered mo na ikaw ay isang citizenship or isang citizen ng Philippines. Ito, may tanong pala ako bago tayo mag-proceed dito. Ano ba ang pagkakaiba ng nationality sa citizenship? Ang nationality kasi, yun yung kung saan lahi ka galing. Halimbawa, ikaw, you are in Filipino national, you are a Japanese national, you are an American na national, you are German national. Depende kasi kung anong lahi yung pinanggalingan mo. Pagka sinabi kasing citizenship or citizen, kumbaga, kung saan ka nakatira. No? Halimbawa, ikaw ay gusto mong manirahan sa Amerika, pwede ka mag-acquire ng citizenship. Pero you do not acquire a nationality as a American. No? Depende na lang kung ikaw ay may dugong Amerikano. Pero citizenship, yes, pwede. Intindihan? Ganon din sa ibang bansa. Ganon naman din yung mga foreigner. Hindi sila pwede mag-acquire ng as a Filipino national. Kasi hindi naman sila dugong Pilipino. Wala naman sila dugong Pilipino eh. Paano sila magiging Filipino national kung wala naman dugo? Unless na lang kung pwede silang matawag as citizen of the Philippines. Pero hindi sila pwedeng mag-acquire ng nationality. Yun yung pagkakaiba. Basta lahi, tapos isa kung saan nakatira. Intindihan? Nationality and citizenship. So, balik tayo dito sa isang provision. Number 1 provision ulit. Ibig sabihin, kung pag inadapt mo yung constitution, nanumpa ka sa harap ng watawat, at the same time, nilapat mo yung kamay mo sa constitution, minamahal mo ang constitution ng isang bansa, automatic, pwede ka mag-acquire ng citizenship. No? Isa pa yun Number 2, those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines. Ito pa isa. Example, ito dito. Pagpak, ibig sabihin, totoo. Based on our legal laws. Pag sinabi namang right, ganun, or ganun, ibig sabihin, false yon. Pagka-fact, true. May fact, diba? Example dito is magandang example doon sa clause 2, sa clause 3. Aaron mothers is Japanese, while his fathers is Filipino. Therefore, Aaron is not considered as a Filipino. Ha? Hindi pwede yun. Bakit? Filipino ang tatay ni Aaron eh. Ang tatay niya eh. Tingnan mo, Filipino, father is Filipino, mother is Japanese. Ibig sabihin, according to the clause 3, where's the clause 3? According to clause 3, clause 2 pala, sorry, clause 2, those whose fathers or mothers are citizen, ibig sabihin, either na mother or father, basta may dugong Pilipino at ibang lahi ang inasawa, automatic yun. Ang anak nila magiging natural born. 50-50. Yes. Kahit saan nyo tignan yan. Kasi may dugong Pilipino yun eh. May pagka-Pilipino national pa rin yun. Half nga lang. May America, pagiging Japanese national, may pagiging Filipino national. Pwede yun. Diba? Diba? Na all, dalawa nationality. Pero dito kasi, pagdating sa citizenship, ganun din. No? Natural born pa rin yung bata. Kahit na ang kanyang dugo ay may pagka-half Filipino. Kasi may dugong Pilipino pa rin yun eh. Naintindihan? Hindi mo pwedeng tanggalan, hindi mo pwedeng sabihin hindi siya hindi siya natural born as a Filipino. Kasi tatay niya Filipino eh. Kahit ako nga, pag nag-asawa nga ako wow, sana nag-asawa, charot lang. Kung nakapag-asawa nga ako ng mga foreigner, mga talaga no, ang dami. Nakapag-asawa ko ng foreigner, automatic yung pag nagkaanak kami, natural born yung anak namin. Dalawa yun. Natural born as Japanese, natural born as Filipino. Na all. Diba? Kasi mamaya di-discuss ko kung ano ibig sabihin. There are two types of citizenship. Natural born and naturalized. I-discuss ko sa inyo yung pagkakaiba ng dalawa. Next. Ito pa isa. Medyo nakakalito to pero ipapaliwanag ko sa inyo to. Those born before January 17, 1973 of Filipino mothers who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Kapag ang nanay mo is Pilipino, ang tatay mo is ibang lahi. Dati kasi, no, bago maisabatas ang kasi pareho lang ng provision sa 1973 at 1987 eh, no? Dito kasi, syempre bago mag 1973, ano ba constitution? 'Di ba? 1935. Yung 1935 o Commonwealth Constitution, nang nakalagay kasi doon kapag ang babaeng Pilipino nakapangasawa ng ibang lahi, no? Automatic yung anak niya
kailangan pang mag-18 para maging isang natural born dito sa atin. Naintindihan? Bago pa maging natural born yun, hihintayin pa ang pagiging 18, yung legal age na sinasabi. Pero kasi, nakalagay dyan, no, those born before January 17. Ibig sabihin, a Filipino mother who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority, ibig sabihin 18 yon. Ang ibig sabihin lang yan, kapag pinanganak kayo ng January 16, 1973, kaya nga before, di ba? Saklaw pa kayo ng 1935 Constitution noon. Ibig sabihin, kung ang nanay mo Filipino, tatay mo ganyan, automatic yun. Automatic yun. Kailangan mo mag-18 o maghintay ng 18. Kapag kasi tatay, pagkakalam ko pagka tatay mo Pilipino, pag nanay mo ibang lahi, hindi mo na kailangan eh. Hindi ka nasaklaw ng batas. Pero pag nanay mo lang ang ano, ang medyo kasi racist kasi, hindi naman racist, parang gender inequality kasi ang ano eh. Kaya nga binago ito sa 1973 at 1987. Gender inequality to. Bakit pagdating sa nanay, kapag ka pag sa foreigner, kailangan, sa 1935 yun ha, kailangan hihintayin pa yung anak maging ano. Ba't yung tatay pag Pilipino, pagka-alien yung asawa? Bakit hindi na kailangan hintayin ng 18, di ba? Kaya nga binago eh. Pero kasi kailangan din sundin yun. Kasi yun yung constitution natin noon eh. Kaya kapag yung mga pinanganak, kaya nga tingnan mo, January 17 yan. Ibig sabihin, nakalagay dito sa evolution of the Constitution, naging Constitution ng 1973 nung January 17. Ayan no, by the proclamation number 1002. Pinoproklama na yan dahil nanalo yan sa plebisito, no, sa plebiscite vote ng tao. Ngayon, kapag ka ikaw ay pinanganak ng January 16, 1973, hindi matatawag na retroactive ang 1973. Parang hindi talaga retroactive yan. Kapag ka pinanganak ka ng 17, automatic yun, ma-acquire mo yun. Pero yung mga late halimbawa, mga advance in January 17, no? O mga late January 17, halimbawa, January 16, automatic yun. Automatic yun, kailangan mo pang sundin yung 1935 kasi saklaw ka pa nun. Kumbaga hindi siya retroactive doon. Hindi retroactive yung effectiveness ng citizenship na to. Kaya yung pinanganak ng January 17, basta ganito yan, usapan natin. Lahat ng pinanganak ng January 17 to present, hindi na kailangan, basta ang nanay mo Filipino ha, hindi na kailangan mag-acquire hindi na kailangan hintayin yung right age. Pero kapag ikaw ay above na January 17, 1973, which is 1935 pa yung constitution nun, automatic yun, kailangan mong hintayin yung pagiging 18 mo. Ha? Pagka nanay mo Pilipino at tatay mo ibang lahi. Naintindihan? Malinaw na. Next, those who are naturalized in accordance with law. May mga batas, ito yung sinasabi ko naturalized. Magkaiba kasi ang natural born sa naturalized. Unahin ko muna to bago tayo pumasok sa number 4. Ito, i-proceed ko na. Pag sinabi kasing natural born, you are a 100, hindi naman totally 100%, basta may dugo kang Pilipino. In natural born ka talaga. Kasi sa ibang bansa kasi, there are two types of natural born. Number one is the ius soli, no? The ius soli or right of soil at yung ius sanguinis. Ulitin ko ha. There are two types of natural born na maliko ng numbering ito. Hiwalay itong naturalization, nakahiwalay yan. Wala dapat tong number, hindi ito dapat naka-numbering. Hiwalay yan. There are two types of citizenship, no? Number one is the natural born and then naturalization or naturalized. Pag sa natural born, dalawang sinusunod, no? Ius soli at ius sanguinis. Ulitin ko, ius, hindi just. Ius soli at ius sanguinis. Pag sinabing ius soli, right of soil, sabihin, kapag pinanganak ka sa ganitong bansa at sinusunod yung ganitong uri ng natural born, especially America, ginagamit ng ius soli. Dalawang ginagamit nila, sanguinis at soli o loci. Either ius soli or loci and then ius sanguinis. Pag ius soli, katulad ng America ulit, babanggitin ko, pag pinanganak ka dun, no, pwede kang mag-acquire ng natural born. Natural born. Example, sa Amerika, pinanganak ka doon, 'di ba? Pinanganak ka doon sa Amerika kahit ikaw ay Filipino, pure Filipino. Pwede ka nila matawag na as natural born as American citizen, pero hindi ka American national.
Kasi hindi ka naman dugong Pilipino. Pero pwede ka mag-acquire ng natural born. Automatic 'yon. Hindi 'yon ina-apply. Automatic 'yon na pag pinanganak mo, may process yung birth certificate, nilalagay ka as American. Dual citizenship. Pwede mag-dual citizenship doon eh. Pwede mag-acquire ng dual citizenship. No? Pwede ka mag-acquire ng American citizenship as a natural born. Pwede ka naman, kung ikaw talaga may lahing Amerikano, pwede naman mag-Yas Sanguinis. Ano ba pagkakaiba ng Yas Sanguinis sa Solay? Sa Solay kasi, by land or by soil. Ay Yas Sanguinis kasi, pwede ka lang mag-acquire ng natural born kapag ka right of blood, may dugo ka or may lahi ka, doon napapasok yung talagang totoong nationality mo. Halimbawa, no? Sa Pilipinas kasi hindi natin sinusunod yung Yas Solay eh. Kaya mga foreigner dito na ipinapanganak, kailangan pa mag-acquire yan ng naturalization. Sa atin kasi, Yas Sanguinis lang ang sinusunod. Ibig sabihin, kung ikaw, no, in katulad na sinabi ko yung kay Eren, kung ikaw ay pure Filipino, ano ka din? Yas Sanguinis ka, right of blood ka, ibig sabihin, pwede ka mag-acquire ng natural born. Rights yan ha, rights yan. Rights yan, hindi pwede sa'yo tanggalin yan. Automatic yan, yan ay rights, hindi yan pribilehiyo. Hindi yan, kapag ka ikaw is natural born, pag pinanganak ka, hindi mo kailangan i-apply, automatic Filipino citizenship ka. Hindi, pagka once na pinanganak ka, may dugong Pilipino ka, natural born ka. So, tandaan nyo ha, sa Pilipinas, hindi tayo gumagamit ng Yas Solay. Just Sanguinis lang ang ginagamit sa Pilipinas. Right of blood. Kapag may dugo kang Pilipino, dun ka lang tatawaging natural born citizen. Ano ba ang pagkakaiba ng natural born sa naturalize o naturalization? Ang natural born kasi, kung dito sa Pilipinas, sa Philippine setting, ang natural born kasi by blood. Pag pinanganak ka, Pilipino or may dugong Pilipino, may automatic yan. Natural born. Rights mo yon. Pero ang naturalization kasi ay para lamang ito sa mga hindi po or wala pong dugong Pilipino. Wala po. Ito yung mga alien na gustong magkaroon ng citizenship here in the Philippines. Mag-acquire sila ngayon ng naturalization. May mga batas tayo. There are two types muna of naturalization. Yung directive or direct naturalization at saka yung derivative naturalization. Pag sinabing direct naturalization, there are three types of direct naturalization. Number one is yung administrative naturalization. Number two is the judicial naturalization. At last, yung tinatawag nating legislative naturalization. Anong pagkakaiba ng tatlo under ng directive or direct naturalization? Yung administrative naturalization, tatama ka sa batas na Republic Act 91 91 ano ba to? Anong Republic Act to? Republic Act 9139. Hindi 63 ha, NSTP 'yon. 9139. Ang ibig sabihin nito ay Naturalization or Administrative Naturalization Act. No? Batas 'yan. Para ito sa mga alien na gustong magpa-naturalize, nagagamitin yung batas na Republic Act 9139. Ano bang meron sa 9139? Ganito yan. Pag gusto mong magpa-administrative naturalize, kailangan ay ikaw ay maging 18. Kailangan nasa right age ka, 18 years old. Number 2 ay ikaw ay may good conduct, no? May tamang pag-uugali. Ano pa ba? Kailangan ay nakatira ka dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi ka naman pwedeng i-naturalize kung hindi ka naman nakatira dito, di ba? Ano pa ba? Kailangan may real estate ka na hindi bababa sa 5,000 pesos. Yan. 5,000 pesos. Ano pa ba? Kailangan marunong kang magsalita ng mga Pilipino or any languages ng Pilipino. I mean, any languages here in the Philippines. Magkaiba ang dialect sa language, ha? When I say dialect, ay hindi yun yung Waray, hindi yan yun, yung Waray, no, yung Ilocano. Hindi yung dialect. Ano yun? Language pa rin yun. Different varieties of language sa Pilipinas. Pag sinabing dialect, yun yung different varieties ng language. Halimbawa,
may Tagalog Bulacan, no? May Tagalog Metro Manila, mga ganun ba? Kumbaga iba-iba uri ng variety ng language. Kaya basta may alam ka sa any language ng ginagamit dito sa Pilipinas, especially Tagalog, Filipino, tsaka English, siyempre, automatic yan. Pasok ka na or isa yan sa qualifications ng administrative naturalization. Next is, kailangan yung anak mo dito mag-aral. Dito mag-aral. At saka, kung mag-aaral ka dito, kailangan mong kumuha ng any types of civic subjects. Hindi pwede NSTP, hindi pwedeng NSTP. Hindi ka pwede kumuha ng NSTP. Any civic subjects, Filipino, history, mga ganon. Pwede kang kumuha ng mga ganong uring civic subjects. Isa yun sa civic sa qualifications. Dito ka mag-aral. Basta kumuha ka ng civic subjects ng Filipino. Ulitin ko ulit. 18, dito ka nakatira. Ano pa ba? 18, dito ka nakatira. Real estate. Ano pa ba? Good conduct. No? Real estate, not less than 5,000. No? Or dito ka nagtatrabaho. Basta dito ka nagtatrabaho, pasok na yan. Kahit wala kang 5,000, less than 5,000, basta dito ka nagtatrabaho. Sumusweldo ka. Syempre, ano din yun, ang perang ginagamit mo is currency ng Pilipinas. No? Imposible naman na wala kang real estate dito na below 5,000. Diba? Next, ano pa ba? Yun nga, yung any languages na pwede mo matutuhan sa Pilipinas. Kailangan pag nagkaanak ka, mas maganda dito mapag-aral eh. Isang mabigat yon. At saka yung kung ikaw ay mag-aaral, kailangan mo kumuha ng civic subjects. Yun yung mga qualifications. Basta ilista nyo yun, ha? Hindi ko na nilista dito kasi sobrang haba eh. Next, ano pa yung ibig sabihin ng judicial naturalization under ng direct, no? Ang pagkakaiba niya nga lang kay direct, kay administrative, dito kasi kasi dati nung wala pa si Republic Act 9139, ang ginagamit kasi is Commonwealth Act, under ng Commonwealth to eh. Commonwealth Act of 473 o 473. Ibig sabihin, medyo may pagkakaiba lang sa qualifications. Ang pinagkaiba lang naman sa qualifications, alam nyo kung ano? Dapat 21 eh. Pagka judicial administrative, the judicial naturalization eh. The rest ng qualification magkapareho sila. Pinagkaiba lang nila is age, is 21. Pag hindi ka qualified sa administrative, pwede kang magpasa sa judicial naturalization. Basta 21 okay na 'yon. Syempre doon na ako sa isa sa administrative, pasok ka naman doon eh. At saka kailangan ang alam mong language lang doon, kasi hindi pa naman umuusbong yung different languages eh ng Pilipinas noon nung panahon ng Commonwealth. Ang dalawa lang ang pinagpipilian na dapat na alam mong language, Spanish at saka Filipino. Yun lang yung pagkakaiba nila. Pero the rest of the qualifications of administrative and judicial halos magkapareho na. Next, ang pagkakaiba lang is yung age. Yung isa kay judicial 21, kay administrative is 18, no? Pati yung sa languages. Dapat doon sa isa sa judicial, Spanish and Filipino. Doon sa kabila, lahat na. Dapat meron ka isa at kahit isa doon alam mo. Next, especially Filipino. Next is yung tinatawag nating derivative naturalization. Ito maganda. Basta kung ikaw foreigner, naturalization, or may asawa kayong foreigner, mabilis 'yon. Mabilis ang naturalization nun. Basta may asawa kayo dito, na may asawa kayong foreigner, or ikaw foreigner, may asawa kang Pilipina or Filipino, mabilis ang iyong naturalization. Yes. Diba? Yun yung derivative naturalization. Ulitin ko, may tinatawag na direct naturalization at derivative naturalization. Sa direct, 3. Administrative naturalization, which is the Republic Act 9139. Yung judicial, yung judicial naturalization, under yan ng Commonwealth Act of 473 or 473. And then last yung, di ko pa pala na-discuss yung isa, sorry, under ng direct, yung tinatawag nating Congress naturalization or legislative naturalization. Oy, kapag ikaw ay may ginawang magandang
Niligtas mo ang mga may niligtas ka or something na may ginawa kang magandang mabuti. Ay, maganda na mabuti pa. Yung talaga makakapagbigay ng hindi naman utang na loob eh. Kumbaga, parang gano'n na nga, malaki ang utang na loob sa'yo ng mga Pilipino, foreigner ka. May niligtas ka mga Pilipino, no, niligtas mo sa gera, ganyan. Yes, pwede kang mag-apply ng legislative naturalization. Pasok ka sa banga. Kahit hindi mo nasundin yung dalawang yung dalawang batas, basta may ginawa kang maganda sa mga Pilipino, niligtas mo sila, no? Automatic yon. Parang alam niyo yung Lone Survivor ba yun? Lone Survivor ba yun napanood ko? Yung isang Muslim, niligtas niya yung yung ewan ko kung Lone Survivor ba yun or kalimutan ko na kung palabas yun sa Amerika. May ganun din ng Amerika eh. Yung Muslim, niligtas niya yung mga snipers doon, sniper doon sa mga kapwa niya Muslim kasi hinahunting nga ng mga kapwa Muslim eh. No? Nung niligtas niya yung mga American sniper, ang nangyari noon, no, automatic yun. Na-naturalize siya as a American. Kasi, pasok siya sa tinatawag nating legislative eh. May ginawa siyang mabuti sa Amerikano. Kaya mabilis yung kanyang pag-process ng naturalization. Oh, na all. Next. Tapos, meron pa ba akong nakalimutan? Wala na. Parang ganun lang ata. Ulitin ko ulit para malinaw. Sa direct, administrative, judicial, at yung legislative naturalization. Sa derivative naturalization, another types of the naturalization or second types of na naturalization, yun yung pagpapakasal ng ibang lahi o ikaw mismo na mabilis ang kanilang naturalization. Okay? Next, ano pa ba? Mamaya na tayo magkakaroon. Ayun, meron pa tayong pag-uusapan na Republic Act 9225. Kasi yan yung ating retention o tinatawag nating reacquisition of of citizenship. Pwede pala kayo mag-reacquire ulit pag nawala sa inyo. Yung tinatawag nating loss of citizenship. Next, Philippine citizenship o other section under Article 4 of the 1987. Yan. Ito. Ayan o. Section 3, the Philippine citizenship may be lost or reacquired in the manner of provided by law. Sa loss of citizenship, nawawala din ang citizenship ng naturalization at saka ng natural born. Paano? May tinatawag kasi tayong voluntary at involuntary loss of citizenship. Ano ba ang ibig sabihin ng voluntary? Best example ng voluntary is dito expatriation kung tatawagin. Ano ibig sabihin ng expatriation? Kumbaga, ikaw ay nanumpa sa ibang konstitusyon ng ibang bansa. Nagpa-citizenship ka, minahal, kasi once kasi na kapag kayo ay minahal ninyo or nanumpa kayo sa konstitusyon, no? Nanumpa ka sa konstitusyon ng ibang meron pa nga pagka once na o tama, nanumpa ka kasi voluntary yun eh, binolunteer mo, nagvoluntary ka. Kumbaga, nanumpa ka, binolunteer mo yung sarili mo, kumilos ka mag-isa. Ibig sabihin, sinadya mo na mawala yung citizenship mo. Yun nga, nanumpa ka sa ibang bansa, no? Nanumpa ka sa konstitusyon. Automatic po, no? Once you volunteer, mawawala ang iyong citizenship. Pag nag-volunteer ka, no? Yun yung tinatawag natin volunteer. Kaya ka nga nag-volunteer, gusto mong mahalin, bibitawan mo na yung citizenship mo, no? Expatriation ang tawag doon. Next, yun yung sinusunod natin sa Pilipinas kasi iba meron kasi silang ibang sinusunod pang lost citizenship pero ito lang yung ito lang yung sinusunod natin para mawala yung citizenship mo. Mapa-naturalize at mapa-natural born. Ikaw kahit natural born, pwede mo naman din i-renounce or renounce yung renunciation ng iyong citizenship o tanggalin ang iyong citizenship. Mag-expatriate ka, no? Pwede naman yun, no? Minsan pag nagpapakasal sa foreigner, minsan binibitawan nyo ng pagiging Pilipino eh. Hindi ka kasi may ibang bansa kasi hindi tumatanggap ng dual citizenship eh. Kaya binibitawan minsan ng mga Pilipino or yung pagiging natural born nila, no? Binibitawan nila. Mamaya may tanong ako kung pwede pa bang mabalik. Next, involuntarily. Pagka say involuntarily, no, hindi mo naman sinasadya. Ibig sabihin, kapag ikaw may ginawang kabulastugan dito, naka-cancel yung iyong petition pagdating sa naturalization. Involuntary yun, ha? Or hindi ka
mawawala yung effective ng citizenship mo kapag once na naging sundalo ka sa ibang bansa. Involuntary 'yon. Oo, bigla na lang mawawala. Hindi ka na magugulat ka na lang, "Uy, nawala yung citizenship ko." Kasi nga naging part ka ng armed forces sa ibang bansa. May gano'n, 'Pag naging armed forces ka sa ibang bansa, automatic 'yan nawawala ang iyong citizenship, 'no? Next, puwede pa bang mabalik? Puwede pa ba akong bumalik pagiging isang natural born or naturalized? Puwede pa. Do'n ngayon papasok yung tinatawag nating Republic Act 9225 or yung tinatawag nating Retention and Reacquisition of Philippine Citizenship. Ang daming batas, no? May 9139, may Commonwealth Act 473 at mayroon pang Republic Act 9225. Anong pagkakaiba nitong 9225 sa kanila? Para ito sa tinatawag nating repatriation. Paano ba bumabalik ang iyong citizen? Punahin natin si naturalization. Si naturalization, pwede ulit siya magpetisyon ng kanyang papers via 9139. Pwede yon. Pwede ka Pwede ka magpetisyon ulit. Yan, nadadaan ko ulit sa 18 years old. Yan. Pwede ka ulit magpa-congress. Pwede ka magpa-judicial. Pwede ka naman ding, ikaw, no, mismo. Para ang 9225 kasi para lang, pag di ako nagkakamali, para lang ito sa mga natural born, no? Kapag ka naturalize ka, yung isa, no, pwede ka ulit kumuha, mag-reattain ulit ng iyong citizenship doon sa doon sa dalawang batas kanina. Dito kasi hindi ako nagkakamali, sa 9225 para lang ito sa mga natural born, no? Kumbaga ikaw, no, nag-voluntary or involuntary ka na nawala iyong citizenship as a natural born, bumalik ka dito sa Pilipinas, huwag kang mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, no, para sa mga naturalization or para sa mga alien, ito ay pribilehiyo. Pero sa ating mga Pilipinong may dugo talagang Pilipino, no, as a Filipino national, ito ay rights. Hindi ito mawawala. No, hindi ito basta-basta. Although pwede nating bitawan, pero hindi porket binitawan natin ay pwedeng mawala sa atin na pagiging Pilipino, natural born. Kaya nga ang sinasabi ng 9225, pwede kang mag-reattain or retention or mag-require ng tinatawag nating citizenship, no? Ay nakalagay diyan, I am a natural born Filipino who has naturalized in other country. Can I reacquire my Filipino citizenship without losing current my citizenship? Yes. Former natural born Filipino who has been naturalized in other country who wishes to retain or reacquire their Philippine citizenship may apply according sa 9225. Can I include my dependent of my application? Sino yung mga dependent mo? Anak mo below 18 years old, no? Children's below 18 years old may included as dependent to your application. Ayun nga lang. Yung anak mo kailangan pang hindi, pagkakalam ko pagka below 18, tama ba? Children below 18 years old may included as dependents. Kailangan talaga within the 18, 1 year old to 18, automatic yan. Ano mo pa rin yan. I-reacquire mo pa rin yan i-retention mo pa rin ng 9225, no? I-retention mo pa rin, no? Pero kasi pwede naman ding hindi na kasi katulad ng sinabi ko kanina sa isa, no? Kailangan pang mag-18. Pwede mo naman ding wala naman kasi pinagkaiba to eh. Kapag once kasi nagpapalit ka, automatic yung anak mo, yung below 18, naka-dependent pa sa iyan. Totoo naman naka-dependent kasi automatic yan, kino-convert in natural born, pero hindi na kailangan pumunta ng pagiging 18. Pagka yan ay umangat na ng 18 pataas, no? Kahit ikaw nag-natural born na. I mean nagpa-natural born ulit at nag-reacquire. Yung anak mo, nasa sa kanya yun kung gusto niya ring ibalik yung kanyang citizenship. Naintindihan? Pero kapag once siya ay below 18 to pababa, no, 1 to 18, automatic yan. Pag nagpapalit ka, no, binalikan mo yung iyong citizenship as a Filipino natural born, automatic yung anak mo, kahit ayaw niya, mababalik ulit sa kanya yon. Pero yung ikaw, halimbawa, matanda ka na, tapos yung anak mo nasa 19 na pataas, mga anak mo. Pag ikaw nagpabumalik, yung mga anak mo, kailangan pa nilang mag-apply ulit. Kailangan ulit nilang mag-apply ng retention. Kasi hindi mo na sila dependent. Naintindihan nyo? Malinaw? So, ganun.
no? Daming inaano ng batas na to, no? And I am a foreigner national with a Filipino parent. With a Filipino parent, can I apply Filipino citizenship? Yes. Filipino foreign national who were born outside the Philippines to a Filipino parent. No, parents must be Philippine citizens at the time of the application of birth. Ibig sabihin, kailangan yung magulang mo ay hindi niya binitawan yung pagiging natural born. So automatic, may apply for recognition as Filipino without losing their current citizenship of applicant. Ibig sabihin, kapag ang nanay mo, no, automatic 'yan, no, hindi niya binitawan yung pagiging Filipino citizenship niya, kung legal naman sa ibang bansa ang dual, automatic recognize ka rin kahit hindi na magpasa. Pero ang nanay mo kasi kapag once, ulitin ko ulit dito sa number 2, kapag ang nanay mo bumitaw, no, nag-renounce siya ng kanyang Filipino citizenship or tatay mo nag-renounce ng Philippine citizenship, automatic 'yan. Pag ang nanay mo nagpa citizenship, sorry, naguluhan ako. Kailangan, no, ikaw hindi ka mare-recognize as Filipino citizen. Kasi yung nanay mo, hindi pa siya nagbabalik loob. Kailangan mo munang bumalik loob ng nanay mo. Unless na lang kung ikaw ay wala pa sa right age. Kung nasa, alimbawa, sige, ganitong scenario. Para maintindihan niyo yung number 3. Alimbawa, sinasabi niya, alimbawa, ang nanay ko is Filipino, ang tatay ko is American. Ngayon, ang nangyari ngayon, yung nanay ko, hindi bumitaw sa pagiging Filipino. Ang tatay ko kasi, hindi naman, siyempre tatay ko, Amerikano yan. Tapos hindi bumitaw sa pagiging natural born ng nanay ko. Automatic yan, natural born na rin ako. Kasi, dala-dala na ako ng nanay ko eh. Hindi ba naman binitaw ng nanay ko? Hindi na ako kailangan mag-reacquire. Hindi na ako pwede magpetisyon. Pero kapag ang nanay mo bumitaw, no, bumitaw ang nanay mo, tapos wala ka pa sa tamang age para i-apply yung citizenship, automatic 'yan, no? Kakausapin mo yung nanay mo na para balikan yung kanyang binitawang citizenship, no? Pero kapag ikaw naman nasa right age na pataas na pataas na 18 pataas, no? At ikaw ay ang nanay mo hindi pa rin niya binabalikan yung Filipino citizenship niya, pwede ka nang mag-apply katulad nung gagawin ng nanay mo. Yun yung papasok diyan yung 9225. Malinaw, ulitin ko ulit ha. Kapag ang nanay mo nasa age below 18, 1 to 18 ka, no? Ang nanay mo kukuha na ulit ng retention, automatic madadamay ka na. Pero kapag ikaw ay nasa tamang age na, tapos nanay mo gusto mo bumalik loob, nasa sayo din kung babalik loob ka. Intindihan? Ganun lang ang ibig sabihin. Next, citizenship of the Philippines who marry aliens shall retain their citizenship unless their act or mission, they are deemed under the law to have renounced it. Ayun yung sinasabi ko kanina. Yung, ano ba tong uri ng naturalization? Yung derivative naturalization. Kapag ang isang Pilipino or Filipina ay nakapag-asawa, hindi naman taga mawawala pagiging natural born unless na lang kung bibitawan nila at pipiliin nila yung pagiging citizenship ng kanilang asawa. Pwede yung bitawan. Pero pwede naman ding, katulad noon, Republic Act 9225, pwede nilang balikan. Pero yung asawa ninyong foreigner, pwede nilang babalik loob sila sa pagiging Filipino citizenship, hindi sila sa 9225. Kung hindi doon sa 9139 at saka sa Commonwealth Act of 473. 473 ba? Tama ba? 473 nga. Next. Ano bang pagkakaiba ng dual allegiance at dual citizenship? Nakalagay dyan, dual allegiance of the citizens inimical to the national interest and shall be dealt with by law. Ibig sabihin yan, hindi pwedeng mag-acquire ng citizenship kapag kayo ay naka-dual allegiance. Pag sinaming dual allegiance kasi, dalawang katapatan ang pinipili mo. Ang dual allegiance po, prohibited yan. Pero magkaiba ang dual allegiance sa dual citizenship. Pero meron kasi nagpapa-dual citizenship, nagpapa-dual allegiance din. Kilala nyo si Yasay, di ba? Si Yasay natanggal yan is because of dual allegiance. Dual citizenship siya. At the same time, dual allegiance siya. Ang dual citizenship kasi hindi bawal yon. Pero ang dual allegiance kasi bawal yon.
Ibig sabihin, ito pa lang si Yasay, nanumpa sa konstitusyon ng Amerika, nanumpa rin sa konstitusyon ng Pilipinas. Eh, di ba, ano siya noon, DFA secretary? Eh, di ba tinanggal siya ng Commission of Appointments noon dahil sa grounds na ganon? Hindi kasi pwedeng tumakbo ang isang naka-dual allegiance, or hindi kasi pwedeng kumuha ng pwesto ang isang naka-dual allegiance kasi nga, saan ba talaga katapatan mo? Sa Pilipino o sa Amerikano? Kaya, tinanggal si Yasay. Tatandaan ninyo. Si Yasay, natural born yun, ha? Pero is because of dual allegiance, tinanggal siya ng ano. Nagsinungaling kasi, hindi ako nagkakamali, nagsinungaling kasi si Yasay noon. Hindi pa pala niya binibitawan ng kanyang pagiging dual allegiance niya. Kaya yun, sinunggi siya. Tatandaan nyo, ang isang naturalized, hindi pantay sa rights ng natural born. Ang natural born, kahit ano pwede niyong gawin dito, lahat ng rights. Bumoto, maging politiko, gumandle ng any political position sa government position, maging doktor, kahit anong uri ng professions, pwede. Pero kasi sa naturalized, tatandaan ninyo, hindi lahat ng privileges hindi niya pwedeng makakuha. Unang-una, hindi siya pwedeng bumoto. Hindi siya pwedeng maging politiko. Bakit? Kasi hindi nga siya Filipino national, naturalized lang siya. Hindi siya Pilipino. Kahit sa ibang bansa, bawal. Unless na lang kung yun ay yung foreigner na yun na may dugong Pilipino. Hindi siya naturalize, natural born yun. Diba? So, ibig sabihin, automatic yan, no? Lahat ng anong meron sa natural born wala kay dual allegiance ay kay naturalized. Ayan nga, pagboto, um, position in political and then in government, in any government service. Bawal din siya sa some of the professions. Pwede siya sa iba pero like doctor and pagiging law, bawal. No, maglo-law practitioner siya dito, bawal po. Bawal sa atin 'yun. Hindi pwede 'yun. Sa ibang bansa ina-acknowledge yun, pero pagiging law practitioner bawal po ang isang foreigner, no? Ang doktor bawal din po maging isang foreigner bawal po maging doktor ang isang foreigner dito. Yun yung mga some of the privileges na bawal sa naturalized na meron kay natural born. Pero ang pinaka-importante dito kay natural born at naturalized, lahat ng rights civil tag dito kasi for example is yung Bill of Rights and Human Rights. Kung anong meron kay natural born, meron din kay naturalized. Siyempre kahit ikaw ay you are accused, you are presumed as an innocent. Ganon din kay naturalized. Kapag ikaw ay inakusado, ay inakusahan, automatic pinipresume ka as inosente. Kung ano yung meron kay Bill of Rights, meron din kay naturalized. At kapareho din ni natural born. So, yun lang ang ating napag-usapan. Bali, bukas ko na i-record yung Bill of Rights. Hahabol ko na lang. No? Isa-isayin natin kasi masyadong mahaba itong citizenship training. So, kung may naintindihan kayo, i-chat nyo na lang. Ay, kung wala kayong naintindihan at may katanungan, i-chat nyo na lang yung inyong mga instructor sa NSTP. So, thank you mga anak. No? Maraming salamat.